Lagi mo na ito po, ito yung tura nito, kami na ng bubong po. Dito sa Paco, Manila, matatagpuan itong Plaza de la Virgin. Pero saan ba ito? May itinayong gusali na dito. At dyan sa itaas naman, may basketbulan. So kamakalan lang nabanggit ni Yorme yung mga ilang plaza dito sa Manila. Talagang nagalit siya dahil bakit ganito ang ginawa sa isang makasaysayang lugar tulad na lang itong Plaza Ferrio, di ba? Tinan mo, para sa Coloseo na sabungan. At nandito na tayo. Barangay 847 Zone 2. At ito po yung plaza serie natin na i-update natin. Di ba nabanggit ni Orme na may mga ilang plaza dito binaboy. Katulad dun sa Plaza de Ferrio. Na kung saan yung plaza mismo sa taas ginawa siyang parang Coloseo or parang sabungan. So ito namang Padre Jacinto Zamora Plaza raw na dito flashing. Nilinis na. Plaza Zamora. So I think every kung dito ka ba may mga events. Pag birthday ni Zamora mismo, no? Yan. Malinis na siya dito. Tapos na yung flashing. Natanggal yung mga lipag dyan. Yeah. So kung ito, practice ang pa natin mga estudyante ngayon, no? Ito kasi nangyari kapag mga plaza, napabayaan siya. Ginagawa siyang squatting area. Wala kasi masyadong mga batay. Lalo na kasi ito plaza, 24/7 bukas siya. Sakto may kung ito ba ito. Kita mo na yung kulay-pula na kanyang bricks. Okay, so simula dito, punta tayo ng barangay 826. Dun sa Paco naman. Yan yung plaza na ginawa siyang basketbulan. Pure gold dito sa West Zamora. So pupuntahan natin itong Plaza de Virgin. So part na to ng District 6. So ang pupuntahan natin ngayon itong plaza. May plaza kasi dyan ang tawag Plaza de Virgin. Yung sa may gusali. Di ba nabanggit ni Orme na bawal ganyan sa mga plaza kasi makasaysayan yan eh. Tapos gano'n na lang, ginawa sa gusali. Sa pagkatawid dito, may tulay dyan eh. So nasa Pandakan, Manila. So ano sa tingin nyo kung isusunod ba yusin or gibain? Kung hindi pala parang barangay din yata itong sa taas na. Santo School. Ito na ito. So may mataas na lapag yun eh. So ganitong oras pa maraming mga vendors dito. Magkasa yung mga estudyante. Kaya yun, nakita mo yun, no? Mataas. Yung mga kalay na plaza, may gusali sa ano. Yari na to. Tingnan natin kung anong itsura niya sa baba. So ito nga, oh. Dati kasi plaza lang to eh. Nadadaanan ko pa to. Pero mga ilang taon na yung nakalipas. Pero ngayon, ayun, no? Matindi pala, oh. Ayan, so dito na tayo sa 826 sa Paco. Ngayon kasi oras na yan. So sa itaas ka ba nito po yung plaza. Nakatayo, tatlong para siyang gusali. Tapos basketbulan. So barangay ko naman ito, 826. Malaki din pa. Yan, ito sa likod pala. Maganda rin pala yung pan dito. Yan guys. So na-develop. Hindi ko lang saan na yung pan dito. Plaza de la Virgin, no? Palapag. Dito yung likod niya. Malaki nga siya, no? Saan yung plaza dito? Dito. So napapalibutan siya. Kalsada sa likod. Yun. Maganda rin, malaki din pala siya, no? Kami na ng bubong po. Wala pa tong palapag dati, sir. Tapos sa taas, basketballan.
pinaka-third floor. Pwede maglaro doon? Yung function hall naman, oh. Yung pang function hall? Pang community talaga. Hindi lang dito siya. Pati ibang lugar. Pero dito, nagpupunta rin para maglaro. So, ang itsura nito dati, sir, wala pa itong gusali. Mula rin silungan. Dati wala eh. Pag mahal na araw, sa lubong dito. Mahal na araw. Sa lubong dito. Ang fiesta, lahat ng activity dito. Tawagan niya may engineer. Ganda pala, oh. Kaya dami ko. Ganda rin pala, no? Ay, siya pala. At yung pong itsura nitong Plaza de la Virgin. So, may tatlong palapag and then sa itaas niya, yan yung basket bulan. So, ang purpose din nitong barangay hall ay para sa mga, yung may events sa darating, pang session, pang meeting. So, malaki din. Kaya lang, itong naitayo niya, may plaza dyan sa ibaba. Ewan ko lang kung ano yung magiging kuha nito. Pero nabanggit naman ni Yorme, di ba? Yung mga ibang plaza dito na binaboy, dinugyot. Lalo na dun sa Plaza Philip Calderon. Grabe. May poso pa. Dito naman sa Plaza del Fierro, merong bubong na ginawa siya parang sabungan. At ito naman kaya, or ano pa. So marami pang mga area ng barangay sa Manila na kailangan tignan. But first things first, we wanted to give back the ease of pedestrian for our students in Arellano and the teachers and the community. Next will be, we are now looking at the historic site. A historic site. Plaza del Fierro, na baboy din ng congressman. So the point is, hindi ko malaman kung paano nila nagagawa to ng walang building permit. At yun na po yung mga ilang plaza dito sa Manila. So marami pa tayong abangan dito sa iba't ibang lugar, lalo na yung mga kailangan pang ayusin at yung mga binaboy. So huwag kalimutang i-like, share, at comment dito sa video.